1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo sa awa ng Diyos, okay naman. So, yon. So, kahapon, syempre, naganap ang sports day namin na talaga naman, oh my God, nakakapagod. But, nag-champion yung team namin. So, panalo ang red team. So, yon, overall champion. Paano naman kasi ang gagaling talaga ng mga players namin. Pero syempre, yung kalaban namin, malalakas din sila. At saka, yung sa volleyball, yung mga lalaki, ang gugwapo ng mga member ng volleyball ng kabilang team, yung blue team, nakakaloka. Diba? At yun, na-enjoy ko naman siya. At yun, namalat-malat ako sa kakasigaw. So, tapos nung gabi, ayun, may party-party, inuman. So, ang saya lang. So, yun, sana maulit-ulit. Charot. So, yun. At eto nga, syempre maraming mga pangyayari na talaga naman, oh my God, tataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Catriona Gray nanawagan sa organization ng Miss Universe for accountability para dito sa Miss Universe organization. So yun nga, nanawagan nga ang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray sa organization ng Miss Universe na sana daw ay ma-prove daw nila sa pageant community ang inclusivity at hindi daw to ginagamit na talking lang para sa kanilang pageant. So, medyo nakakaloka daw kasi sana daw mapatili daw na maganda ang pageant system. So, yun ang sabi ng ating Miss Universe na si Catriona Gray. So, medyo siguro naloka ang Catriona Gray sa napanood niyan link na lumalabas nga dito noong mga nakaraang buwan dito sa social media. And then, ayun, so, nung in-interview nga si Catriona Gray, ayan nga yung sinabi niya na sana nga ang organization ay ma-prove nga nila na hindi nila ginagamit yung mga pinaglalagay nila dyan sa kanilang pageant. So, kawawa naman din kasi naman yung mga kandidata, di ba? Mag-e-effort na sasali pagkatapos, ayun, parang baliwala naman pala yung mga sinasalihan nila at paglalaban na ginagawa nila sa pageant ng Miss Universe. So, yun. So, ang ibig sabihin nito, sana daw ay syempre, magpanalo ang organization na i-prove nila sa atin na hindi na totoo na kaya nila nilagay ito dahil may right din na manalo. Halimbawa, married woman, edi magpanalo sila ng married woman. Ganon ang ibig sabihin ni Catriona. Kung halimbawa, big size beauty, ayun, magpanalo sila ng big plus size beauty. So, yon. So, parang ma-prove nila sa atin na ang Miss Universe ay alam mo yung fair sila sa lahat ng kandidata. So, syempre, nakaka-disappoint nga naman kung halimbawa gagamitin lang nila to. So, tama naman yung panawagan ni Catriona at may right si Catriona na manawagan sa organization dahil isa siya sa mga Miss Universe. Diba? So, yan. But, ang tanong ko dito, Catriona Gray, willing pa kaya maging host dito sa Miss Universe after ng mga pangyayaring ganito na nabalitaan niya? So, yun yung abangan natin ko. So, maganda, nakakatuwa kung iisipin mo at talaga naman, kahit din naman ako, ganun din naman. So, talaga ang panawagan ko sa organization na ano ba, tanggalin na lang ninyo yan kung gagamitin lang naman ninyo. Diba? So, yun. At para sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Universal Woman na si Maria Gigante, waging title bilang Miss Universal Woman 2024. So, Maria Gigante, Philippines ang nagwagi at first runner-up nga ang Venezuela. So, yon ang masasabi ko, from the beginning naman talaga,
sinabi ko na sa inyo, mananalo yan, di ba? So sabi ko nga, malakas ang chance talaga ng manalo talaga ang ating pambato dito sa Universal Women. Kasi unang-una, magaling talaga si Maria Gigante. Sa totoo lang, kahit naman nung napapanood ko siya sa Binibining Pilipinas at kung saan-saan pang pageant, ay talaga naman masasabi ko, Diyos ko, si Maria Gigante, talagang, oh my God, ang galing niya. And then, ayun nga, so, ang nakakatuwa, ayun na, nakuha niya na yung titulo. So, nakakatuwa, no? Kasi parang, ito yung parang pageant na para sa kanya at napakita niya talaga yung galing niya dito sa Q&A. Kaya sabi ko nga, once na makapasok to sa top 5, panalo to. So, yun nga, nanalo nga ang lola mo. Follow by Venezuela. Si Venezuela kasi, nakita ko rin na maganda. Pero kasi Venezuela na yung nanalo nung nakaraan eh. So, parang feeling ko talaga kay Philippines. Ang maganda dito, first time natin nagpadala dito sa Universal Women. So, congratulations talaga. So, kahit ako, natuwa ako at nakita ko naman yung galing ni Maria Gigante. At in fairness sa kanya ha, gusto ko yung styling niya. Actually, hindi ko nga nakilala. Sabi ko, ang ganda ni Maria Gigante kapag kinulot-kulot pala yung hair niya, no? So, panalo, styling, gown, beauty, makeup, everything is perfect for her. So, maganda ang laban na ginawa ni Maria Gigante. And congratulations, Philippines. Diba? Tayo natin to at tagumpay ng sambayan ng Pilipino. So, yon. So, maraming salamat, Maria Gigante. At pinanalo mo ang ating bansa sa Universal Women. Oh, di ba? So, yon ang bongga. And then, para naman sa sumunod na chika, mamasa, mga reyna na lumaban ngayong taon na to sa international pageant. So, Maria Gigante, Universal Woman 2024, and then si Ariana Kaila, first runner-up sa World Top Model 2024, si Michelle Arceo, second runner-up naman sa Reina Hispano-Americana, and then Pearl Hang, third runner-up naman sa Miss Global 2024. Tingin mo, Mama Sam, ang mga susunod nating ilalaban ay magta-title kaya? Siyempre, inaabangan natin si Miss Charm, di ba? Si Krishnan Gravides. Nako, sana mag-title din si Krishnan. So, magandang ang pampabuenas talaga yung mga inilaban natin kasi ang ganda ng mga places nila, maliban lang doon sa Miss World. Sa Miss World na Takuyo tayo. So, bawing-bawi naman tayo dito sa Universal Women. And then, so, Miss Charm, inaabangan ko si Krishnan Gravides, and then supranational, parang feeling ko, ayun, papalo din ng bonggang-bongga do si Althea. So, parang feeling ko si Althea ang magwawaging Miss Supranational this year. So, tandaan ninyo yan. Charot! So, yun, kasi nakikita ko yung, alam mo, kapag Filipina beauty talaga yung inilalaban mo, so, malakas yung chance. Kasi, iba kasi yung, yung galing, lalo na yung mga may dedication talaga sa work, ng mga ginagawa nila, oh my God, sabi ko sa'yo, panalo talaga yan. So, Krishnan Gravides, nararamdaman ko, papalo ng bonggang-bongga yan. So, abangan natin yan. And then, ayun nga, supranational. And then, Miss International, nako, ang ating pambato, Diyos ko sa Miss International, handang-handa na rin siya makipagpukpukan talaga, di ba? Nakita naman ninyo yung mga pagbabago dito kay Angelica Lopez na talagang masasabi mo, oh my God, mukhang aariba dito ng bonggang-bongga, no? So, abangan natin yan lahat. And then, para sa sumunod naman natin, chika, Mama Sam, tingin mo, Pauline Amelex, pwede kayang i-appoint sa Miss Universal Women? To be honest, yes. Nakita ko kagabi na parang sabi ko, pwede dito si Pauline. 'Di ba? Pwede natin siya isunod na i-appoint. Alam nyo, kahit itong si Miss Iloilo, parang feeling ko pwede din. Si Alexi Brooks. Yes, Alexi Brooks at saka si Pauline Amelex. Sila yung mga nakikita ko pwede mong ilaban dito sa Universal Women 2025, 2026. Oh my God. So, I'm so excited. Tingnan natin kung pasok nga ba sila, yung beauty nila dyan. Parang feeling ko, talagang pasok na pasok. Kasi mga empowered kasi itong mga to eh. So, yon. And then, tingin mo, Maria Gigante, pwede bang lumaban ng Miss Universe? At tingin mo, Mama Sam, kaya niya kayang sabayan ang beauty nila, Pia Wurtzbach at Catriona Gray na kumuha ng corona? To be honest, si Maria Gigante, yes, galing Binibini to eh. Diba? So, yon. So, ako para sa akin, yes. Pwede. Pwede siya lumaban ng Miss Universe Philippines in the future. And then, malay mo, kasi yung mga ganitong may beauty, alam niyo sa totoo lang ako ha,
humahanga ako sa isang babae na ganito yung galing, yung magaling magkumuda, plus empowered talaga, yung masasabi mo na marunong, plus may styling talaga. So ako talaga, sabi ko yung mga ganito, ito yung complete package. May body, may beauty na ino-offer, dala-dala ang pagka-Pilipinas sa international pageant, and then sa international stage, makikita mo na kayang sumabay sa lahat ng kandidata, yung ganda niya, pumapalo, plus doon yung may styling. So sabi ko, perfect. So yung mga ganitong beauty, ito yung mga gusto ko na ilaban sa Miss Universe. Kasi ito yung alam mo nakakabog talaga kasi marunong sa pasarela, marunong sa styling, plus may ino-offer na iba't ibang klaseng beauty, so panalo. Kaya ako umahanga talaga ako. Yes, Maria Gigante, sana sumali siya in the future sa Miss Universe Philippines, no? Sa galing na ipinakita niya sa entablado ng Universal Woman, so sapat na para masabi ko, why not? Diba? So yun, so I'm so excited. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam at Isa Manalo, siya na kaya ang susunod na reyna na ilalaban natin sa Miss Universe. Ay nako, so tulad niya na sinabi ko, si Atisa Manalo kasi ramdam mo yung talagang yung presensya niya na kung paano talaga lumalaban sa entablado. So gusto ko yung mga paandar na ginagawa niya kasi nakikita mo talaga yung dedikasyon niya, yung determinasyon niya, yung styling. So napaka-importante. And then plus nandoon yung beauty na ino-offer niya. So hindi lang naman tayo ang nag-aabang kay Atisa Manalo na kung ano yung magiging resulta niya dito sa Miss Universe. Actually buong mundo. Kasi si Atisa Manalo kilalang first runner-up sa Miss International noong 2018. And then, ayan, so lahat sila inaabangan kung ayan ba ang ilalaban natin sa Miss Universe. Iba kasi yung impact na may titulo to or may nagawa to sa pageant. Iba yung impact nun na para, mukhang ito nga tayo ipapadala nila. Parang geto lang yan, Antonia Porcel, di ba? Inabangan sa buong mundo kasi alam na she's a supranational. And then, ganun din yung first runner-up sa supranational, inabangan din sa buong mundo kasi parang tingnan natin kung ito bang Puerto Rico ay papalo sila sa Miss Universe kasi nag-first runner-up to sa Miss Supranational. Iba yung dating. Alam nyo yon na hindi lang sa atin kundi sa buong mundo, lalo na sa mundo ng mga pageantry. So iba yung impact kapag ganon. So, kaya natutuwa ako. So, ngayon tingnan natin kung si Atisa Manalo nga ba ang susunod ng reyna ng Miss Universe Philippines sa ating bansa. So, yan yung aabangan mo. So, yon. And then, hindi lang kasi si Atisa ang nakikita kong lumalaban, marami din kasi nandiyan sila Alexi Brooks, nandiyan si Taguig, si Christy Magcari, nandiyan si Victoria Velasquez Vincent at kung sino-sino pa. Kaya mahirap hindi pa natin sure, pero magtiwala tayo sa mga kandidata na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines, kaila Atisa Manalo at kung kani-kanino pa. And then doon malalaman natin kung ano nga ba ang magiging resulta ng pageant nila, di ba? And then, para sa sumunod na chika, mga binibining Pilipinas candidates ngayon, nagsisimula na ang paandar. So yes, isa na nga dito sa mga nakita natin na confirm sa application ng Binibining Pilipinas ay si Shira Rona. So si Shira Rona, parang sabi ko, yung nakita ko yung photos niya, sabi ko, ang ganda naman nito. Talagang binibining ang beauty. To be honest, kapag titignan mo yung mga beauty, Binibining Pilipinas beauty candidates, parang talaga mano-notice mo kagad sa kanila yung pagka-Pilipina, no? Yung Filipino beauty, yung kagad yung makikita mo na, uy, in fairness ang gaganda talaga nila, diba? So parang doon talaga sabi ko, grabe no yung mga binibini beauty, no? Talagang pak na pak at talagang sobrang winner. So yon. So iba talaga yung datingan nila, no? So malamya, tapos yung beauty, labas yung pagka-Pilipina, kahit maputi or kung ano man yung kulay nila, kita mo kagad yung pagka-Pilipina. So yon, so nakakatuwa. And then dito sa Miss Universe Philippines, ay nako, I'm so excited na kasi syempre nakita naman natin na talaga naman arangkada na yung mga kandidata. And then, tignan natin kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. So, yon ang abangan natin. So,
Ayun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.